Hello mga Mars! Ito naman yung mga ganap namin sa araw ng Miyerkules. Pampagood vibe si Mister. Alas 5 ng madaling araw nang kami ay gumising ni Mister. Syempre marami pang gagawin. Magtutoothbrush, maghilamos o kaya ay maliligo. Sa mga oras na ito ay napakuluan na yung spaghetti, palabok at yung macaroni. Nakasalang na din yung sopas. Yung sinaing ay paluto na at dito nga ay nakapagbukas na ng tindahan si Mister. Maglalagay lang siya ng tabing na kurtina para kahit na marami kaming customer ay nakaredy na yung tabing namin para sa init ng araw. Eto kasing pwesto ng aming tindahan ay talagang nakatapat sa sikat ng araw kaya napakainit, naiinitan yung aming mga customer. Kaya naman kahit wala pang sikat ng araw ay pinapakabit ko na kay Mister. Kahit pa magsunod-sunod ang bumili sa amin at matambakan pa kami ng customer, wala nang problema, hindi na kami maaabala sa paglalagay ng kurtina dahil naka-ready na at hindi na maiinitan yung mga kumakain sa harapan. 6:30 ng umaga ay nakapagbukas na kami ng tindahan. Marami na rin akong nalutong ulam na pang breakfast. Inagahan talaga namin ni Mister ang gising sa araw na ito dahil meron kaming gawang order. Yung order ay kailangan ma-pick up sa oras ng alas 9. Kaya kailangan maaga pa lang ay matapos na namin ang pagluluto sa aming mga panindang almusal ni Mister. At habang si Mister ay abalang-abala sa pagbibenta at wala pa yung katuwang namin na anak, ako naman ay abala rin sa pagluluto ng aking tanggap na pa-order sa oras ng alas 9 ang pick up. Ang kagandahan lang mga Mars kaya hindi ako masyadong hirap sa mga oras na ito dahil bago pa yung araw ng Miyerkules, nagawa ko nang i-prepare yung mga kakailanganin ko para sa order. Yung baka, dahil matagal itong palambutin, dahil ito nga ay order ni customer, Martes pala ng hapon ay pinakuluan at pinalambot ko na dahil nasira nga yung aking pressure cooker kaya sa kaldero ko ito pinapalambot. Yung chicken wings ay na-marinate ko na, nilagay ko sa freezer. Yun din namang pang lechon kawali ay napalambot at napakuluan na, nilagay din sa freezer. Pati yung karne na baka na malambot na nang lumamig ay nilagay din sa freezer. Ito yung paraan ko mga Mars para hindi ako magahol sa oras. Dahil nga maaga yung aking pa-order. At nang ma-pick up na yung gawa kong order, ay ito namang mga ulam ang niluto ko para sa pananghalian. Pagkatapos ko naman maluto lahat itong aking mga panindang ulam, ay meron pa akong gagawing pa-order. Dahil merong order si customer na sapin-sapin at biko, si Mister bago magpunta ng palengke sa oras ng 9:30 ng umaga, yung ginagawa ni Mister na biko ay ako na ang tumapos kasi kailangan niya nang magpunta ng palengke at tumatanghali na, hindi pa siya namimili. At nang siya ay makaalis na ng tindahan, nandito na rin yung aking mga anak, si Bunso na ang gumawa sa paglalagay ng biko sa mga styro at yung order na nakalagay sa tab. Nang makaalis na si Mister ay inumpisahan ko naman lutuin yung mga karne na naka-stack sa rep na binili pa ni Mister nung araw ng Martes. Nang matapos ko nang lutuin yung aking mga panindang ulam, inumpisahan ko naman lutuin yung sapin-sapin. Araw nga ito ng May 1, Labor Day. Ang sabi ko sa anak ko ay meron akong lutong mga kakanin, kaya lang hindi ko nagawa, kaya ang order ni customer dito ay isang tab ng biko at isang tab ng sapin-sapin, pero dahil inaccept ko at nag-okay ako, kaya naman kahit na isang piraso lang ang order ni customer ay nagluto kami ng biko at ng sapin-sapin. Yung sobra naman sa order ay i-display namin at binenta dito sa aming tindahan syempre. At meron pa ngang humabol na umorder na 100 pieces na puto paw. Dapat ang luto ko sa puto ay 1 kilo lang ng harina. Sobra-sobra na yun sa 50 pieces na order ng customer. Pero dahil nga merong humabol na umorder, 100 pieces na puto paw, kaya nakapagluto pa ako rito ng 4 na kilo ng harina. Lahat ng mga sumobra dito sa mga gawa namin pa-order ay dinisplay namin dito sa aming kainan. Nang ma-pick up na yung 100 pieces na puto paw, sunod naman na pipick upin ay itong order na 50 pieces na puto cheese at isang bilao ng special palabok. At yun lang mga Mars, maraming salamat sa panonood. Follow for more and God bless!